Hello, magandang araw mga kababayan or magandang gabi. Depende ko kung kailan ko i-upload to. Gusto kong bigyan ng opinion to eh. So I'm so excited dito. Kasi friend ko to si Sir Shaman Tope. Diba? Friend ko to, si Flashlight Manila nagko-comment sa akin to eh. Hindi ko siya kilala, pero kilala siya ng ibang friend ko din. Si Sir Lance Pintakasi. So merong post kasi si Sir Donsky Gash TV. Pumunta pala sila sa Villa Epifania. So ito yung post ni Sir Donsky Gash TV. So pagpunta nila sa Villa Epifania, sumama siya doon, no. So nasa Luzon pala siya ng mga time na yan. Ngayon, excited ako bigla eh dito sa mangyayari na to. Dito natin mamemetrohan kung yung bagsik ni Sir Donsky sa Mindanao, ganun din dito sa Villa Epifania. I'm so sure itong dalawa hindi papayag na gumawa ng peke to. So ito na yung magiging metro nyo mga kababayan ko. Yung sinasabi nyo sa akin na at sinasabi ni Sir Donsky na sumama, ngayon sumama siya ngayon sa mga legit. Ngayon excited ako kung yung level ba ng paranormal na nangyayari sa video niya ay magiging ganun ang level din sa pagsama niya dito sa dalawa. Diba? Kasi parang yung regarding ito yata doon sa sponsorship ng I don't know nung flashlight na ginagamit nila. Pero chinek ko yung channel ni Flashlight Manila. Nagre-review kasi siya sa sa mga flashlight na ini-endorse nila. 'Di ba? Tama ba ako? Endorser ba si Flashlight Manila o siya yung distributor? Correct me if I'm wrong Pero ang importante dito sana nagkaroon ng investigation to dito sa Villa Epifania. Pero feeling ko nagkaroon ng investigation kasi may nakita akong post si Flashlight Manila na parang nag-i-explore sila. Ngayon, mga kababayan ko, ang tanong ko na nga lang, di ba, yung level, katulad ng sinabi ko kanina, yung level ba ng pagpaparamdam sa Mindanao, pag nandun si Sir Donsky, ayun ba ang magiging level ng pagpaparamdam dito? Take note ha, take note. Villa Epifania, yan? Notorious yan sa pagiging haunted dito sa Luzon. Maraming dokumentarista na ang sumubok diyan sa Villa Epifania. Ito ba yung yung na-eyewitness ni Joe Tarok? Tama ba ako? Ay, hindi, Laperal yata yun. Laperal nga yata yun. Iba yung Villa Epifania. Pero pumunta na dito sila Sir Retzel, yung Team Kilabot, sila Sir Zarkaru, pumunta na dyan, di ba? Aga si Cheng ba, pumunta na rin ba dyan? Si, Steve Runin, pumunta na dyan, di ba? Sila Sir I.M. Reverie, pumunta na rin dyan. Di ba? At nung mga pumunta dyan, bagamat may pagpaparamdam, hindi doon sa level ng kalabugan. Ngayon, kapag ka nandyan si Sir Donsky at nag-explore siya at walang kalabugan, basag ang credibility mo. 'Di ba? Hindi papayag itong dalawa eh. Si Sir Shaman Tope at Flashlight Manila, hindi papayag yan na na mameke na lamang eh. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko na dinila niya yung sarili niya sa nag-uumpugang bato. 'Di ba? Dito nyo mamimetro yung credibility ng tao. Kasi pagka halimbawa walang nangyari, nandyan siya at walang nangyari, at ganun lang siya, hindi counted yung sasabihin mo, parang may nakita ako doon, parang may nakita. Hindi counted yon, di ba? Kasi ang ina-expect namin kalabugan. Yung sisipa-sipa ka dyan sa tingnan natin kung makakapagsipa-sipa si Donsky dyan sa sa Villa Epifania. Yung sisipain yung gilid, yung dog. Kasi may pinopost to sa FB eh. Tingnan nga natin yung
post ni Sardonsky sa FB. Tingnan natin. Yung mga clippings ng mga recent investigation, tingnan natin kung magagawa niya sa Villa Epifania. Sana ba yung mga ano? Ito yun, no? Pakita ko sa inyo itong video na to. Ito yung mga pinopost ni Sardonsky sa ano niya. Sa... Ayan na naman yung aeroplano, sound effect niya. Pero kung walang sound effect yan, hindi nyo naman mafe-feel yung ano eh. Ay, ito ba yung ano yung maninipa ka? Hindi. Hindi yata ito. Doon sa ibang post mo. Ito yata yun. Ano dito guys? Ang lakas ng enerhiya dito. Diba? Yung ganyan style mo magagawa kaya nito sa Villa Epifania. Ikaw yung sumipa dyan, men eh. Dahil yung yanig ng camera mo, tamo. Ang lakas ng enerhiya dito. Diba? Ikaw yung ano niya. Actually, hindi mo pala sinipa, kinatok mo yung yero. Dito. Tingnan natin kung magagawa mo sa ano sa Villa Epifania yan. Yung ano. Hindi, balay mo naman, di ba? Hindi ko credit yung ability ni Sardonsky. Na ano, malay mo nga naman na siya lang yung hinihintay para maglabasan yung mga multo sa Villa Epifania. Ngayon, kapag kasinakyan ni Flashlight Manila at ni Sir Shaman Tope yung gagawin ni Sardonsky dyan, credibility nila yung nasa linya. Diba? Pero hindi ko naman dinidisregard kung talaga namang makakapture ng totoo si Sardonsky. Kung makakapture man sila ng legit na paranormal dyan, si Sardonsky, I'm so sure hindi yan kasing level ng kalampagan sa Mindanao. Hindi siya ganun. Diba? Kaya nakaka-excite lang pagka ganitong pagkakataon. Dito mo mame-metro men eh. Kasi nangyari na before yan. Sumama siya kila Sardax sa Campo Belo. Walang nangyari doon ng malupitan na kalabugan. Kasi nga may kasama siya legit. Hindi niya magagawa yun. Diba? So ngayon, sana ba yung ano dito? So meron akong napag-focusan yun since wala tayong masyadong issue ngayon Nagbasa ako ng mga message sa akin na nagbasa ako ng message sa akin sa FB page ko. So merong sinasabi sa akin, ang sabi dun sa akin hello po Sir Bungo, pakisilip din po mga vlog nila Bert Alaba Algisar, Ghost Har Adventure, Burns Adventure, Eric Vlog at ni Ghost Jove 29. Dahil po marami na rin sila na idol mga viewers, mga charity at mga sponsor, lahat po ng vlog nila puro scripted po. Sana wag nyo lang po i-mention name ko kasi po kilala po ako nila. Salamat po. So, itong Ghost Har na mini-mention, tiningnan ko tiningnan ko to si Ghost Har. Tingnan natin si Ghost Har. Kuwan sa mga armado. Meron ditong meron ditong video na pinapakita 2 days ago, yung may diwata daw, men. Ano ba to? Hindi, unang-una ba, pakiklaro, tinatanggap ba nila na for entertainment itong ginagawa nila? Tinatanggap ba nila for entertainment?
Diwatang Ana daw to eh. Si Diwatang Ana. Ito oh. Gipandakop sila. Nganong gipandakop man sila nga mga bandit. Ito di umano Ghost Har di umano, ito daw diwata mo na to. Pinasa sa akin yung FB nito ng diwata mo eh. Tingnan natin yung FB nitong diwata mo. Itong diwata mo public naman to, di ba? Public naman to. Ito ay si Diwatang Anime yata ang name nito, ano? Anime, Diwatang Anime. Na-trace ko tong FB ng diwata mo. Si Annalisa Pinaling Agal. Ito yung diwata mo, may FB yung diwata mo men eh. Yan, di ba? Ayan yung diwata ni Ghost Har. Di ba nagsi-shades yung diwata niya oh. Nagsuswimming pa nga eh. Nagmo-mall pa nga yun. Mall ba to? Nagbabas pa yung diwata mo men. Ano ba Ghost Har? Tapos ito yung mga ito yung mga bata na yung si Otto. Ito ba si Otto? Kasi meron kang inaano dito men eh. Ayoko talaga sa lahat yung gumagamit ng bata sa katarantaduhan. Yun ang ayoko. Di umano daw kasi, 'di ba, ito diwata na to. Then itong bata na to na yung ibinunyag tungkol kay Otto at kanyang pamilya, ano kaya to? Ito, wait lang nga, babasahin ko yung tip sa akin. I think pamangkin yata ng diwata mo to. Sana ba yun? Wait lang ah. Kasalukuyan kong kinakausap yung yung nagbubunyag sa'yo eh. Wait lang ah. Ang nakalagay dito kasi, kapatid pala ng diwata mo to, tong Otto. Itong Otto na to, magkapatid pala to men eh. You know? Yan diwata mo na yan, pati ito magkapatid. Kaya pala magkamuka sila. Nakikita ko yung mukha nung diwata mo, pati nung bata, magkamuka. Dito, mga armado. Men, ano ba? Yung bata ginagamit mo sa katarantaduhan. Kapitbahay mo daw to eh. Tapos itong dalawa na to magkapatid. Ano bang ginagawa nyo, men? Okay lang sana kung kayong gumawa ng katarantaduhan, pero idadamay mo yung bata sa ganyan. Diyos ko naman tong ginagawa nyo sa mga kababayan nating OFW. Yun, idol, nandito na kami sa misteryosong balon. At ito si Otto, kasama na namin at si Diwatang Ana. Ngayon tatanungin namin, alam namin na siya lang yung makakatulong sa amin. No? At nandun si Burns, kasama ko rin si... Isa ring budol. Gawin namin ngayon. Tignan nyo kung anong ginagawa sa inyo ng mga hinayupak na to. Yung mga ginagawa nyong, ginagawa kayong gatasan nito, inuulol lang kayo nito eh. O paano ko nasabi ng uulol kayo? Dinideklara nyo ba na for entertainment yung ginagawa nyo o pinapaniwala nyo yung mga tao? Tatanungin namin siya, alam namin na siya lang yung makakatulong sa amin sa paghanap sa pamilya ng misteryosong bata. At ito, dito tayo sa misteryosong tubig. So, kita mo. Misteryosong tubig mo. Misteryoso tubig mo pala to eh. Tulong ang Diwatang Ana o saan mo. Tingnan mo kung gano nila ini-exploit yung bata oh. Pambihira naman to mga to. Hindi ba kayo nahihiya sa balat nyo mga hinayupak kayo? Ito na yung pagkakataon namin no, na mahanap ng kapatid ni Otto. Yung actual na pambubudol yung ginagawa ito, budol tong mga to. Budol kayo. Huwag nyo kung gagaguhin, budol kayo. Ano ba ang definition ng budol? Ipaliwanag natin ang definition ng budol. Budol meaning, para maintindihan tayo, budol meaning,
Aha. Ano? Meaning ng budol ha. Define natin yung ano, ang definition niyan, Tagalog is lang daw ang budol. 'Di ba? Tagalog is lang ang budol. Ibig sabihin ng budol, wait lang ha. Ito, dito sa pilipinas.com, ang definition ng budol, mga kababayan ko, Tagalog slang for someone who is gullible. Diba? Definition, salitang balbal, dayain o lokohin. Nanloloko ba kayo o hindi? Sa Cebuano, ibig sabihin, synonym niya sa Cebuano, surambao, ilad in Cebuano. Con artist in English. Mga budol, lokohin. Men, ano ba? Nanloloko kayo ng tao, hindi? Every time na nagbablog kayo. Budol to, men eh. Yun na yung ginagawa nyo, oh. Oo, kakataw niya. Ang katarantaduhan na itong mga ghost hunter na to. Sobrang ganda ng Diwata Ana at papakita ang kanyang mukha niya. Mag-iingat kayo lagi, Dong at Otto. Kaya nga ate, maraming salamat ate. Mga sanay na sanay manloko to mga to eh. Ang bait ni Diwatang Ana. Hala, si Otto pala ang makapangyarihan sa kanilang magkakapatid. Magkakapatid nga naman talaga. Ay, nako. Ang bait ni Diwata. Buti pa siya tinatago ang mukha. Yung iba, di pinapakita. Hindi niya tinatago. Kaya nga nakita ko yung FB neto eh. Diba? Sino pa ba yung may batang babae ka paraw na ginagamit eh? Yung Prinsesa Langga, yung Princess Langga. Pamangkin niya ni Annaliza, Pinaling, ang anak ng kapatid ni Annaliza. Oh. Ano pala eh? Pamangkin pala yan ng Diwata mo, men eh. Yung Princess yung Princess Langga mo. Nasaan ba yung Princess Langga na yon? Grabe manluloko to. Tapos ito yung hindi ko natitake sa ginagawa nyo, men eh. Pag nagla-live kayo, dinidisplay nyo yung bata doon, men, at namamalimos kayo through GCash. Tingnan nyo. May, akin na cellphone, May. Ito, ate, ilalagay ko na lang yung GCash ko. Maraming salamat. Kay Rosemary Canlobo. Seryoso? Message ko na lang po, ate. Maraming salamat, no? Kay ate Rosemary Canlobo. Mega love shout out sa ating men. 43 viewers. Bait mo naman, idol. Dinala mo si Uto sa inyo. O ate, ang hila ka ba? Shout out Uto. Hi, shout out Uto. I'm always watching you, Uto. Uto, sige na silang tanaw sa imo to. Yun si Uto kasama natin. Mega shout out kay Angelita Kaba. May taga Canada pa, men. Ano ba? Enrico Borsi, magandang hapon. Magandang hapon. Papaniwala kayo sa ganito? Enrico Borsi. Lane Channel Vlog, hello, good afternoon, idol. Mega love shout out kay Ate Lynn Channel Vlog. Good afternoon din, ate. Kay Jonel Villa. Yun, mega love shout out. Kumusta mo ako, Diwatang Ana? To, ikumusta daw si Enrico Borsito kay Diwatang Ana. Junel L. Villila. Hi, musta po kayo? Okay lang po kami. Dito kami sa bahay ngayon. Ate Lydia Aquino, hello Brad. Ayan ba yung Diwata mo sa background, yung naglalakad? Maraming salamat, ate, no? Rosme Canlobo, copy sir. Nakababad yung bata, men, sa habang... May, parang panlariya, May. Ay, ilat din na, may panilat din na. Tinan mo ginagawa mo, pinapakain mo yung bata sa live mo. Anong purpose nito? Ito kag pan ko. Ang kakapal ng mukha nito mga to, men. Mga to na. Sa kwarto ito ng kayon ko.
Katrina Panoncio. Hello po Kuya Har, kumusta naman po kayo dyan? At si Uto, alagaan mo sila. Ate, ito si Uto, okay lang naman. Pinapakain si Otto. Nagkakape. Hindi pala kape, energy. Energin. Bumili tayo ng para sa kanila lang. Sino pa yung magpapadala? Bawal naman sa bata yung kape. Kailangan may magpadala, ano? Pag sunod na pasukan to, nandan mo eskwela lagi ka ha. May plano nimo sa may nanguman mo eskwela. Ano nimo? Kuan. Ha? Hindi ito, ha? Kung sa may kuha nimo na kurso. Talaga nagpaparinig na, ano? Hindi, to be fair naman, tungkol sa education naman ng bata yung pinag-uusapan. Di ba? Naghahanap siguro ito ng na magpapaaral dun sa bata. No? Pero men, hindi maganda to eh. Ano ba talaga to? Naguguluhan ako dito eh. Hindi, just in case na mapanood nyo ko doon sa mga kung hindi nyo aaminin na ito ay scripted yung ginagawa nyo, pambubudol to. Kung hindi nyo aaminin. Hindi, aaminin nyo ba to o hindi? Kasi feeling ko, bobo na talaga ang maniniwala na totoo yung ginagawa mo eh. Kasi yung mga tinatanong, ng mga audience mo regarding do sa vlog mo eh. Tapos sabi ganun dito na nag-send sa akin, gusto ko lang po malaman mo lahat ng pambubudol nila, ng mga viewers nila. Hindi po tama na manloko sila ng mga tao, idol. Hirap po kumita ng pera, okay lang gawa sila ng scripted. Wag lang manghingi ng pera, magmamakaawa. I-post pa nila Gcash nila. Ang tinitira nila yung mga nasa abroad, yung mga OFW nasa abroad nakatira. 'Di ba? Common 'yan, men eh. Common na problem 'yan eh. 'Di ba? Hindi ako bibigyan ko naman ng chance, tatanungin ko yung mga supporters nito. Alam nyo ba na scripted ang ginagawa nito? Aware ba kayo? At ikaw naman, Ghost Har, inaamin mo ba na for entertainment ba yung ginagawa mo o pinagpapalagay mong totoo? Kasi kung aaminin mo, wala na akong pakialam dito. Hahayaan kita. You have my word. Pero kung paninindigan mo yung kabullshit na ginagawa mo, at actually kahit na inamin mo, ginagamit mo yung bata min eh, oh. Ang kapal ng mukha mo. Pulis ka, unsa inigdako nimo. Inigdako nimo sa may gusto nimong kuhaon. Pulis. Ito, pulis gino. May third eye pagpupulis daw. Seryosong bata, di magpulis. Tama ginato. Misteryosong bata. Doon pa nga lang ginagago na kayo eh. Paano nalaman ng misteryosong basa yung tungkol sa pagpupulis? Sa common sense na lang ang gagamitin natin ito, men eh. Alam nyo, pagka inuulol na kayo ng isang tao, mahahalata at mahahalata nyo na yan, men eh. Di ba? Mahahalata at mahahalata na Kaya, please lang. Di ba? Hindi ko rin naman naiintindihan bakit may mga naniniwala din talaga, 'di ba? Sana pagbalik nyo sa bundok, maligtas nyo rin kapatid ni Otto. O naniniwala sa inyo to eh. Yan may ililigtas pa daw kayo. Panluloko nga to, men. Unless klaruhin nyo, parang katulad ka ni Jasper din. Para parehas kayong budol dyan, men. Ano ba? Lagi silang busog from Marikina. Miguel Love shoutout kay Ate Katrina Panuncio ng Marikina City. Tapos i-capitalize niyo yung pagiging mahirap nila. Yun ba? Tigilan ko dahil kawawa naman kasi mahirap. Putang na, marami akong kilalang mahirap na
na talagang ano, masisipag. Hindi ganito. Na gumagamit ng bata. Kilala niyo yung Bemax TV? Bemax TV. Although na corny yung content ng Bemax TV, kita mo yung ginagawa nila. Di ba talaga natatawa yung mga tao sa kanila, pero kusang nagpapadala yung mga tao sa kanila. O kung manghingi man sila ng pera, pakita ko sa inyo ha. Pero wala silang niloloko, men. Ito okay lang sa akin to kahit manghingi to yung Bemax TV. Tamo ha? Tamo, magwa 1 million subscribers na nga to Just imagine, tinan mo ha. Ito yung mga videos nila. Tamo ha? Hindi na nag-commercial pa Hindi ako naka-Brave browser ngayon Hindi, bibigyan ko ngayon ng idea, no? Na hindi sa lahat ng oras need nyo magpaawa, need nyo Pero tinan mo itong ginagawa nitong mga to. Ang mga videos nila, 3 minutes lang. Yes, ako, pag napapanood ko, corny. Pero wala silang ginagawang masama, men Nag-i-enjoy yung mga tao sa kanila Di ba? Ganyan ang ginagawa nila, Guys, for today's video, babaw. Ito nga, just imagine, naglalagay sila. Let's say, totoo ba na tumalon si yung kasamahan niya na ganyan? Tamo, after niyang ilagay niya yan, this video is for entertainment purpose only. Pero ilan ang views niya, men? 16 hours lang in-upload. 260,000 views. Magkano kinikita nito sa YouTube? Tingnan nga natin ha. Yung kinikita nila sa Social Blade. 'Di ba hindi sila nanloloko? Pure talent ang inaano nila, Social Blade. Kasi diyan magkakatalo men Yung sinasabi, pagbigyan mo na sila ay gusto lang naman mabuhay. Gusto lang mabuhay, nanloloko. Tingnan natin tong Bemax na to kung magkano kinikita nila. Ayan nakikita nyo, monthly, kaya nilang kumita ng 4.7 thousand US dollars. Magkano yun? 4,700 US dollars. Magkano? Isang buwan, 260,000 pesos. Sweldo nila sa YouTube. Naglalagay sila ng for entertainment purpose only. Diba? Kasi nga, ang pinapanood sa Bemax na to, yung skit na ginagawa nila. Akala mo, Lolo, hindi ako makabili ng paputok? Na malaki pa to. Tapos ang ganda pa ng ang ganda pa ng nila ng camera nila. Nag-i-improve sila, men Pero itong ginagawa nyo na to, men, ano ba to? Kawilan din namin, Kaya para sa akin, mga kababayan ko, hindi lang talent dapat ang puhunan, hindi lang paawa lang dapat ang gawin mo sa YouTube Talent din dapat Kasi kung tingnan natin ha, yung ginagawa nyo naman dito, feeling ko may talent naman kayo Slight, di ba? Hindi naman madali itong ginagawa nyo na to Yung pupunta kayo sa bundok at gagawa ng ganyan. O, di ba yung mga ganyan? Hindi madali yan yung mag-isip ng script na gagawin nyo. Hindi madali yan, men. Ang problem nga lang, doon ako nabubuisit doon sa gumagamit kayo ng bata. Tapos hindi nyo aminin yung ginagawa nyo, entertainment ba yan o hindi? Tingnan nyo, paano ko nasabi na na niloloko nyo yung mga tao o tingnan nyo yung mga sinasabi sa inyo ng mga tao. Diba? Alam ba ng tao na scripted yan o hindi? O basahin nyo. Ingat kayo, Idol Har, Idol Burns. Sana gabayan kayo ni Lord sa bawat dinadaanan. Tingnan nyo. Mag-ingat kayo, wag sugod ng sugod. Planuhin mabuti. Magtaimtim ng dasal sa Panginoon na ligtas kayo. Diba, men? Bullshit. Ano ba naman yan, mga kababayan ko?
Kayo na yung bahala dyan, ano? Ano ba yung tatangkilikin nyo ba? Yung budol to eh. Ghost Har, budol. Pati yung mga, yung burns na yon budol din. Diyos ko, mga kababayan ko, kailan ba matatapos yan? Biro mo yung Diwata may FB account. Anyway, mga kababayan ko, maikli lang ang videos natin ngayon. Ano? Hayaan nyo na. Maraming salamat po. Bye-bye. Gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan